Good morning, magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-BM. Ayan, welcome back po dito sa Bonum Magos. My name is Angel and in today's video, mga madlang people, ayan, so alamin natin kung ano naman ang nangyayari sa inyong love life. Ayan, so dito, titignan natin kung ano ang magkakabalikan pa ba kayo. Yung mga naghiwalay dyan, yung mga iniwan ng kanilang partner, alamin natin no kung babalik pa ba siya or makikipagbalikan pa ba siya sa'yo, magre-reach out pa ba siya, ayan. So, ah alamin na lang natin kung magkakabalikan kayo. And if hindi, alamin din natin kung bakit niya gustong makipagbalikan sa'yo kung gusto niya. At kung hindi naman, alamin din natin kung bakit ayaw na niya. Okay, simulan natin sa Aries down to Pisces. Now, paalala lang again, uh, collective, this is a general reading, so hindi po ito magre-resonate sa lahat. Okay? Ayan. Aries down to Pisces. Makikipagbalikan ba ang person ninyo? Or magbabalikan ba kayo? Magre-reconcile ba kayo? Ayan. Aries down to Pisces. And then alamin natin kung bakit. If oo, alamin natin kung bakit. If hindi naman, alamin din natin kung bakit. Okay, curious ako bakit niya gustong makipagbalikan? At kung ayaw naman na niya makipagbalikan, yung person mo, bakit kaya? Okay? Aries down to Pisces. Magkakabalikan ba sila ng person nilang naghiwalay? Doon sa mga naghiwalay okay, naghiwalay, nag-separate, nag-divorce, nag-away, hindi na nag-uusap, magkakabalikan ba kayo ng person mo? Okay. Or gusto ba niya makipagbalikan sa'yo? Ayan. Alright. Aries down to Pisces. Pakitignan na lang sa baba yung timestamp para hindi na kayo, punta na lang kayo sa zodiac signs ninyo. Okay? Aries down to Pisces. By the way, sa gustong magbumili ng mga items na ipiflex ko mamaya, punta lang kayo sa Ladybug PH. Ayan po yung Facebook page ko. Ganito po. Okay? May 1.2 likes and 2.3 followers. Siguro hindi naman yan magagaya, 'di ba? Yung likes at followers. Kasi imposible pong magkaparehas ng likes and followers. Okay? Ladybug PH po. But don't worry, in April 29, magiging bono magos na yan. Okay? Madami nagsasabi na ginagaya daw. Marami daw akong kaparehas na Facebook page, Ladybug PH. Pero yung profile pic ko po, ganyan po, okay? Si profile pic. Yung profile pic po, ganyan po yung profile pic ng Ladybug ko. Bono Magus po nakalagay. And mayroong 33 likes, okay? Ayan, tignan nyo kasi yung mga nakapost dyan. Okay, mga nakapost dito. Palagi akong may today's devotional prayer. Ngayon, kung may gumagaya sa Facebook page ko na Ladybug PH, kung wala siya mga devotional prayer, tignan nyo kasi mga madam yung post ko. Hindi naman nila magagaya yung mga iba dyan. Okay? Ayan po. Kaloka kayo. Gagawin ko ng ritual yung mga gumagaya sa Facebook page ko and aside from that, i-report natin. Okay? Ano pa? Okay, magsimula na tayo. Aries down to Pisces. Kakabalikan ba kayo ng person mo? Babalik ba siya sa'yo? Tignan natin. Aries down to Pisces. Shuffle ko lang ng maigi yung cards, mga madam, ha? Answer. Mga madam, answer. Lahat ng mga gender dito pwedeng manood, ha? Hindi lang po ito sa mga girls ang ano. Uy, abangan nyo. Malapit na akong gagawa ng mga items na panglalaki din. Okay? Dami nagre-request kasi. O nga no, bakit puro na lang pamabae yung mga items na binibenta ko? Okay. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius,
Capricorn, Aquarius, and Pisces. Karamihan sa inyo collective ay kinasal na, okay? Nag-settle down na, kinasal na, nag-lived in. Okay, karamihan sa inyo parang posible din na ikakasal na. Okay, ayan. Collective. Alright. Alamin naman natin ngayon ang sitwasyon kung bakit. Okay. So, ano tayo sa Aries? Aries, maybe. Okay, maybe. Bakit kaya? Bakit maybe? Tignan natin, no? Aries, bakit maybe ang sagot? Hindi pa sigurado ang person mo na makipagbalikan. Bakit maybe? Aries, you have the Seven of Pentacles, the Queen of Pentacles, and the King of Wands. Okay, Two of Pentacles. Posible na Aries, the reason why yung person mo parang hindi pa undecided na makipagbalikan sa'yo kasi ayun nga, Two of Pentacles. Parang binabalanse muna niya yung decision niya. I feel like ini-evaluate niya. The Seven of Pentacles kasi ini-evaluate, ini-assess muna niya. Sinisigurado muna niya. Hindi siya nagmamadali na bumalik sa'yo kasi this person, your person you may be dealing with, a Taurus, Virgo, Capricorn, or another Aries. It could also be a Leo or Sagittarius kung saan yung person mo wants to make sure na seryoso ka talaga sa kanya and ano ka na, mapagkakatiwalaan. With the Queen of Pentacles, yung person mo gusto niya makita na committed ka talaga sa relationship, Aries, or talagang yung bang, I feel like your person is looking for someone na maaasahan with the King of Wands, a leader, hindi na kailangan pagsabihan, kusa ng gagawa, kikilos, a person who takes action. I feel like your person is looking for someone, ang hinahanap niya na karelasyon is yung bang matapang, may kusa, yung kikilos agad with the King of Wands, and yung confidence sa sarili and madiskarte sa pera and maasikaso with the Queen of Pentacles. Kung lalaki ka man, Aries, and kung lalaki man Aries ang person mo, I feel like your person is looking for someone na maasikaso na asawa, na babae, maasikaso, maalaga, practical, and madiskarte. And I feel like with the Seven of Pentacles, your person is taking the time. Talagang ina-assess. Tingnan muna natin kung talagang this time seryoso na siya, nagbago na, magbago na yung ugali. There's something about that. The person wants change. Kaya siguro, ayan ang Two of Pentacles. Parang inaano muna niya, tinitignan muna niya. Okay? Kaya maybe. Kung makikita niyo siguro na talagang ano ka na, nagbago ka na, naging Queen of Pentacles ka na, kung saan loyal ka na, trustworthy, kayang mapagkatiwalaan ulit. There's something about that with the Queen of Pentacles. Okay, and the King of Wands. Kumbaga, gusto niya kasi makita, Aries, na desidido ka talaga. Okay, talagang this person wants to know if committed ka pa talaga. Seryoso, kumbaga. Okay? Punta na tayo kay Taurus. Taurus is a yes. Okay, gusto niyang, with the Ten of Pentacles, yung person mo is naghahanap ng makasama habang buhay, pagtanda. Okay, the Ten of Pentacles. And it's a yes. Gusto niyang makipagbalikan, and it's a yes. Malaki ang chance na magkakabalikan ulit kayo ng person mo na naghiwalay kayo. Okay. Bakit gusto niyang makipagbalikan? What's the reason? Taurus.
You have the Five of Cups, the King of Cups, and the Magician. The Knight of Pentacles. I feel like your person, Taurus, gusto niyang humingi ng isa pang chance with the Knight of Pentacles. Okay? Humihingi siya ng isa pang chance. Okay, for some of you, Taurus, you may be dealing with a strong water sign. Cancer, Pisces, or Scorpio. With the Magician, it could be an Aries ata ang Magician, if I'm not mistaken. Actually, lahat ng zodiac sign meron ng Magician eh. So, it could be any sign for some of you, Taurus. But for some of you, yung iba sa inyo is Cancer, Pisces, or Scorpio ang person ninyo. Kung saan, meron siyang pagsisisi. Okay, nagsisisi siya kung bakit controlling siya sa'yo, manipulative, and ito yung pinagsisisihan niya. Gusto makipagbalikan sa'yo kasi gusto niyang maging maayos yung relationship niyo. Gusto niyang ayusin. Gusto niyang magkaayos kayo with the Knight of Pentacles. Gusto niyang maging seryoso dito sa'yo. Gusto niyang maging seryoso sa'yo. Gusto niyang i-offer yung serious commitment with the Knight of Pentacles. Kaya lang yung Knight, yung seriousness hindi masyadong But you have the King of Cups. Malaki ang pagmamahal niya sa'yo. Admiration ang nakikita ko. But ang King of Cups kasi with the Magician, this is someone who doesn't know how to control his or her emotions. For most of you, it's a male. Yung tao na to hindi niya makontrol ang emotion niya. Hindi niya kayang pag nagagalit, makikita mo talaga agad. Bigla-bigla siyang nagagalit. Hindi niya mapigilan ang bunganga niya, hindi niya mapigilan ang kamay niya. Masasaktan ka talaga. This kind of person is siya yung nananakit. Kayang manakit. Pag nagalit, nagwa-wild. Kasi ang King of Cups is King of Emotions. And the fact na nandito yung Magician is how we control the elements. Okay? And you have the Five of Cups. This is sort of disappointment, regret, pagsisisi. So I feel like it has something to do na pinagsisisihan niya yung mga yung bang hindi niya makontrol ang galit niya, hindi niya makontrol ang bibig niya. Siguro may nagawa siya sa'yo, hindi niya makontrol ang sarili niya most of the time. Yan ang yan ang pinagsisisihan niya sa relationship ninyo. Yung hindi niya pag nainis siya, ibablock ka lang niya. Pag nagagalit siya, nairita siya, na-trigger siya, gagawin niya yung instant, very impulsive yung person mo, Taurus. Kung saan madali siyang madala sa emosyon niya. Okay, madali siyang madala sa emotion niya. Papadala agad sa emotion niya. Pag nagagalit, nagra-riot agad. Pag may kaaway, sumusugod agad. Ganyan ang mga taong hindi kayang kontrol ng emosyon. Okay, lalo na pag nalasing. Because you have the cups. Yung iba sa inyo, and you have the cups. Ang daming cups. So, I really do feel na itong tao na to, Taurus, if lalaki to, mahilig uminom. Okay, mahilig uminom. But definitely, magkakabalikan kayo and gusto niyo humingi na pang isa pang chance. Punta na tayo sa Gemini. Gemini, yes. Gusto makipagbalikan ng person mo and posible na magkakabalikan at magkakaayos kayo. For some of you, Gemini, you may be dealing with an fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Tignan natin kung bakit. Bakit gusto niyang makipagbalikan at bakit kayo magkakabalikan. Or bakit kayo magkakabalikan? Gemini. Gemini. Hopefully, naririnig ako ng maayos ng Gemini, no? Okay, Gemini. Why? King of Cups again. Okay. Five of Wands. I feel like Gemini, lagi kayong nag-aaway. Itong person na to, is either very conflicted. For some of you, meron kayong kakompetensya sa relationship.
mayroong gumugulo, may mga taong, madaming mga pakalamera, it's either may mga nangingialam sa relationship ninyo, Gemini, yung iba sa inyo, or magulo ang relationship ninyo, madaming chismosa, madaming mga pakalamero at pakialamera sa relationship ninyo. Okay? I feel like the reason why gusto niyong bumalik is very, very ayaw yung person mo na mawala ka because ayaw niyang tumanda na hindi ikaw ang kasama niya. Posible din, Gemini, ito ang nararamdaman mo. But we want to know how your person gusto makapagbalikan at bakit. Okay, for most of you, for some of you, makaka-resonate kayo dito. Okay, malaki ang pagmamahal niya. I feel like your person, ang gusto niya makipagbalikan is maayos ang pamilya ninyo. Meron kayong iba sa inyo, karamihan sa inyo, Gemini, may mga anak kayo. Tama ba? Gusto niyang mabuo ang family. Ayaw niya magkawatak-watak. Ayaw niyang lumaki ang mga anak ninyo na broken family at maging lonely. With the Five of Pentacles, ayaw niya talaga na, kumbaga, failure sa relationship. Ayaw niya na nakakasad kasi ang tingin niya kasi pag broken family, sobrang sad with the Five of Pentacles. And King of Cups, this is a father figure, a mother figure na iniisip ang kapakanan ng pamilya, mga anak, asawa, husband, wife, iniisip ang kapakanan ng as a family unit. Gusto niya buo, madaming plano itong person mo na to sa family mo, Gemini. If you're a woman and you're dealing with a man na umalis sa'yo at gusto makipag-ayos, yung person mo, Gemini, madami siyang magagandang plano sa family mo, family ninyo, sa mga anak mo at sa'yo, sa family. Look at this, oh. You have this cups binocular. Ibig sabihin, meron siya mga visualize. And with the King of Wands kasi plans, vision, no? Pagpupursige. And ayaw niyang yung mga anak niya nagugutom, ayaw niya na masasad, maapektuhan yung mga yung anak niya, sobrang maapektuhan. Iniisip talaga niya ang kapakanan ng mga bata. There's something about that. Okay, kaya gusto niyang maayos. Okay, punta na tayo sa Cancer. Cancer, maybe. If on and off ang relationship niyo, Cancer, yeah, maybe. On and off ba ang relationship ninyo ng person mo? Let's see. Nasa malayo, Cancer, yung person mo. Okay, on and off kayo. Minsan okay. Lagi pa kayong naghihiwalay and then nagkakabalikan. Let's see why maybe. Anong nangyayari sa relationship ng Cancer? Cancer. Why maybe? For Cancer. Cancer, you have the Nine of Swords, the Six of Swords, and the Nine of Pentacles. Okay, let's talk about your person, Cancer. The Five of Swords. Okay, I feel like lagi kayo nag-aaway. There is verbal abuse. The reason why maybe it's because I feel like for a lot of you, Cancer, ikaw yung may problema. Yung iba sa inyo, Cancer, because meron dito, for some of you, Cancer, if ikaw ay lalaki na Cancer, ikaw ang may problema, Cancer. Mataas ang ego mo with the Five of Swords. Hindi ka nagpapatalo. Kahit mali na, you don't know how to choose a battle. Minsan, we have to choose a battle. Okay? Minsan, ilugar natin yung galit natin. Kunyari, nagalit ka sa malit na bagay and then binigdil mo. Yung bang hinayaan mong lumaki yung gulo to the point na I'm gonna give you an example. Kasi kunyari, yung kapatid mo,
hiniram lang yung gamit mo, pero sa'yo ninakaw na, and then talagang pinag-awayan niyo yan, lumayas yung kapatid mo dahil binugbog mo siya or hindi ka talaga tumatanggap ng reason, kundi mo parang kumbaga yung iba siguro hindi niya kaya mapatawad yung kapatid niya. And then yung kapatid niya parang para lang sa gamit, para lang kunyari sa pulbos or damit, hiniram lang, and then sobra ka nang nagwala, lulayas yung kapatid mo, di solve another problem, di ba, sa family. With the Five of Swords, yan ang napipick up ko. Pinalaki mo ang issue, pinalaki mo ang gulo, there's something about, hindi ko alam kung sino. Ngayon, I feel like the person is trying to forget you with the Six of Swords, Cancer. Ayan. Nine of Swords kasi ayaw niyo nang ma-stress. Sobra siyang na-stress sa'yo, Cancer. Nakaka-stress. Cross-watchers. Cross-watchers. For those of you na nanonood na, for those of you who are dealing with cancer dyan, tama ba? Nakaka-stress ba ang cancer with the Nine of Swords? Okay. I feel like ayaw nang ma-stress ang person mo, Cancer, oh. Six of course kasi transition yan. From being stressed to unstressed. Nine of Pentacles. This is being financially independent. So I feel like your person is doing very, very well right now, Cancer, without you. Mas gustuhin niyang maging, I think, para sa kanya, it's better off, she's better off without you, Cancer. Or he's better off without you, Cancer. Nakaka-stress ka kasama. Nakaka-stress ka sa relationship. Kasi andyan yung Five of Swords and Nine of Swords, oh. Ito yung lagi na lang away, lagi na lang toxic energy ito, Cancer. So, ikaw ang toxic. Cancer na lalaki dyan, ah. Ang tingin ng person mo is toxic ka. Ikaw ang toxic sa relationship. Kaya siya, with the Six of Swords, your person now is in the energy of Six of Swords. In the Six of Swords. Ang energy of the Six of Swords is moving on, moving forward. Ayan o, papaalis na siya. Okay? And I feel like your person is not looking back. Talking about full moon. Full moon the last two days ago. Last night, full moon, di ba? And full moon is an energy of ending. Completion. Talagang wala na. I don't think this person will come back to you, Cancer. Even if andyan yung Wheel of Fortune. This is fated. Talagang full circle na. It has come to full circle na parang wala na. Kasi the Nine of Pentacles, once na ma-experience na ng person mo ang happiness on her own, happiness on his own, kumbaga, na ma-experience niya ang happiness na wala ka, hindi na siya babalik sa'yo. Kasi na-experience niya yung trauma sa'yo eh. Bakit? Sino bang siraulo na nandun ka na sa state or nandun ka na sa situation kumbaga saan masaya ka na and then babalik ka sa situation kung saan nakaka-stress. Walang mga taong nakamove on sa trauma and then babalikan yung trauma. Okay? Just remember that. So, I think nakamove on na ang person ng Cancer and hindi ka nalilingunin. So, goodbye, Cancer. For those of you na lalaki, Cancer, ha? I think nakaka-relate ako kasi sasabihin ko was kasi wala na. I was dealing with a Cancer na talagang napaka-toxic. Okay? Nakaka-stress. Nakaka-stress kasama, nakaka-stress pakisamahan, alam mo yon. And lagi kang the reason why I don't like cancer na lalaki is because tama ba ang opinion ko mga girls dyan na nakaranas ng cancer, dumaan sa cancer. Ang mga cancer kasi hindi sila sensitive, right, sa feelings natin, mga Aquarius. Aquarius na kasi ako and then I was dealing with a cancer. Selfish pa sila. And then, basta, there's something about that. But, we're talking about your person. So, Cancer, nakamove on na ang person mo. Your person is really doing well. May wine, nagbabasa ng libro, sitting in a very comfortable chair, nasa ilalim. Parang ako to. Look at that. Andyan yung puno na maraming bunga. And speaking of puno, yung puno ko din naman sa Nitas. Oh my God, kung makita niyo lang ang daming bunga.
Your person is in the abundance state, prosperity. Ayan yung person mo, masayang masaya compared this one, nung saan nagsama kayo, puro pasakit ang binigay mo, Cancer, sa person mo. Kaya now, your person is moving on, Six of Swords. Kaya, maybe, okay? So, good luck na lang sa inyo, Cancer man. Okay? Move on na tayo kay Leo. Ayan. It's a yes. Leo, for those of you who are dealing with a past person, yes, gusto niyang makipagbalikan sa iyo and gusto niyang maayos yung relationship mo ninyo with the Ace of Pentacles. Humingi siya ng isa pang chance. Kay Leo, tingnan natin kung bakit. Leo, bakit? Kay Leo, you have the Knight of Wands, Queen of Wands, and the Tower. Gusto talaga niyang ayusin the Nine of Swords. Yung person mo, Leo, right now, hindi makatulog. Hindi makatulog, kakaisip sa relationship ninyo, and sobrang pag-aalala ang nasa energy ang person mo ngayon, Leo, kung saan sobrang pag-alala, o ikaw to, Leo, na sobrang nagwo-worry na sa relationship. Maayos pa ba to? Okay? I feel like yes, with the Ace of Pentacles, my chance, big chance na maayos. Because you have the Tower. And the reason why gusto niyang maayos is because you're in this Queen of Wands energy, kung saan ikaw ang ideal person niya. Ikaw ang pangarap niya. The Knight of Wands, your person's very, very much attracted to you. Okay, Leo, your person is very, very much attracted to you. For some of you, you may be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn, or a strong Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Willing talaga siya. Determinado yung person mo, Leo, na ayusin ang relationship. Ayusin ang nasirang relationship. Ayusin ang nasirang trust. Ayusin. Determinado siya na ayusin. Okay? Damin din niyang pagsisisi. Alright? Okay. Punta na tayo sa Virgo. Maybe. Bakit kaya maybe for Virgo? Wait lang ah. Wait lang guys. Maliligo lang ako. Babalik ako. Okay. Okay. Virgo. Alamin natin kung bakit maybe. Okay. Bakit maybe sa Virgo? Maybe makipagbalikan, maybe makipag-ayos. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, Virgo, you have the Five of Wands, the Moon, the Eight of Swords, the Nine of Swords. Okay. I feel like your person right now, the reason why hindi siya sure is because parang ayaw ka pa rin niyang, hindi ka pa rin niya kayang pagkatiwalaan, Virgo, with the Eight of Swords, the Moon. Kasi mukhang meron ka pa rin tinatago. Naguguluhan pa rin ang person mo. So right now, naguguluhan siya. Conflicted yung emotions niya, yung nararamdaman niya sa'yo. Okay, because your person is in the Nine of Swords energy. Nag-aalala, sobrang pag-aalala, worry na baka your person is not in a mood na pwede mo siyang kausapin right now. So, I feel like Virgo, give this person time para ma-figure out niya. Okay, ang gusto niyang mangyari. Conflicted right now. Posible din na yung person mo is merong mga taong nag-a-advise sa kanya, sinasabotahe yung decision niya, hindi siya makapag-decide. So, yung iba sa inyo, yung person mo, nangihingi siya ng payo ng kaibigan niya with the Five of Wands. So, kaya naguguluhan siya kasi may mga kaibigan nagsabi, huwag mo nang balikan yan, o ganito, ganyan, ganyan. Nasusulsulan siya, posible din. But for most of you,
Virgo, the reason why maybe is because di ka pa rin niya kayang pagkatiwalaan with the Eight of Swords. Okay? Punta na tayo kay Libra. Libra, you have no. Grabe, no na no. Why? Okay, why no? But ayaw na makipagbalikan kay Libra, yung person nila. Yung person niya, bakit no? Bakit no kay Libra? Bakit no? You have the Four of Pentacles, the Six of Cups, and the Six of Pentacles. The Wheel of Fortune. I feel like your person is meron na reason why hindi na siya makipagbalikan because nakipagbalikan siya sa person in the past. Kung kanino siya on and off, dun siya pumunta. Okay, hindi sa'yo. Yeah, I feel like your person is still hindi pa rin siya makaget over sa past person. Hindi ikaw, Libra. Yung past person ng person mo, andun pa rin, your person still holding on to the past person. And your person is planning to parang talaga with the Wheel of Fortune, okay? Wag na kayo makipagtalo kasi ako ang marunong magbasa ng baraha, okay? Okay? All right. Mahirap i-explain pag hindi kayo wala kayong knowledge sa tarot cards. Ito ha. Your person still holding on, nag-hold on pa rin siya sa past person niya. Although hindi niya sinasabi sa iyo with the King of Swords. Tinatago niya ito. Okay? Pero the reason why ayaw niya na makipagbalikan sa iyo kasi mas gusto niya makipagbalikan sa isa. Okay? Doon niya mas binibigyan ng effort yung isa, doon pa siya, yung iba sa inyo, doon, yung person mo, Libra, na gusto mo, na curious ka ngayon sa person mo, kung sino man yan, doon siya sa kabila nagbibigay ng oras, binibigyan na ng oras, Six of Pentacles, binibigyan niya ng time, binibigyan pa na niya ng pera. For some of you, siguro alam niyo yan, na meron siyang ibang binibigyan ng pera, oras niya, pinagtutuunan ng oras, and dun siya mas babait, dun talaga siya, mas gusto niya yung isa. Okay, that's the truth. Kung sino man yung ka-on and off niya. For some of you, Libra, it's another Aquarius, Gemini, or Libra, or another Libra, Aquarius, Gemini. Okay? Alright, punta na tayo sa Scorpio. It's a yes, magkakabalikan kayo. Okay, the truth. Sino to? For some of you, Scorpio, it could be an Aquarius, Gemini, or Libra. Why yes para kay Scorpio? Why? But gusto makipagbalikan yung person niya. Why? For Scorpio, why? Scorpio, you have the Wheel of Fortune, Two of Pentacles, and the Moon. The Eight of Pentacles. Kaya may plano talaga siyang ayusin yung i-work out ang relationship ninyo. Okay? I feel like okay, itong person mo na to, Scorpio, gusto niyang i-work out ang relationship ninyo kahit na walang kasiguraduhan na kahit naguguluhan yung person mo, kahit na dalawa sila, with the Two of Pentacles, kahit dalawa sila sa buhay mo, at kahit on and off kayo, okay lang sa kanya. Parang third party to, Scorpio ha. So, pumapayag yung person mo, Scorpio. Yung iba sa inyo, again ha, hindi ito magre-resonate sa lahat. Binabasa ko lang yung energy ng cards, okay? So, gusto niyang ayusin yung relationship ninyo, gusto niyang mag-work out ang relationship ninyo, Scorpio, kahit na meron kang ibang minamahal at kahit on and off kayo at kahit na tagulang ang relationship ninyo with the Moon.
Kahit hindi klaro ang relationship ninyo. Gusto niya talagang mag-workout. Okay, gustong-gusto ka talaga niya. Okay, punta na tayo kay Sagittarius. Sagittarius, it's a yes. For some of you, Sag, you may be dealing with, for some of you may be dealing with a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Tingnan natin kung bakit gusto niya makipagbalikan sa'yo. Sagittarius. Sagittarius. It's a Sun, Queen of Swords, and the Fool. Lumabas ulit yung Eight of Swords. So, gusto niyang ma-work out ang relationship niyo, ayusin, kasi ikaw lang ang makapagpasaya sa kanya. Okay, Sagittarius? Ikaw lang gusto niyang i-work out ang relationship mo ninyo kasi na-realize ng person mo, such, for some of you it's an Aquarius, Gemini, Libra that you're dealing with. For some of you, it's a Leo sign with the Sun card. Kasi ikaw ang sa'yo siya masaya, Sagittarius, yung person mo, and malaya siyang parang ang gusto niya kasi sa relationship ninyo is nakakaya niyang very siya, parang this person can be malayang gawin ng gusto sa'yo. Maluwag, kumbaga meron siyang na-sense na freedom sa'yo, and sa relationship magaan ang pakiramdam niya. Okay, kaya niyang i-voice out ang mga opinion niya na hindi mo ginajudge, and I feel like naramdaman niya yung pagmamahal sa'yo niya nararamdaman ang pagmamahal, and I feel like this person wants malakas ang paniniwala ng person mo na maayos yung relationship ninyo, na kayo talaga ang magkakatuluyan. Malaki ang pagmamahal niya. Porsigido ang person mo talaga na maayos to at maging successful ang relationship niyo, na makuha ka. There's something about that. It's because this person, para bang meron kasi sa relationship na kung saan para bang nagtitiptoe tayo. Yung bang pag naglalakad, naghinahinay tayo sa sabi ng person natin kasi baka mamaya matrigger. Pero sa'yo, Sagittarius, malaya siyang gawin ang gusto niya. She can be herself with you, or he can be himself with you. Na-guess nyo yun? Kumbaga, pag sa relationship ninyo, hindi niya kayang mag-pretend. Hindi niya kayang, kumbaga, komportable siya gawin, mga gusto niyang gawin. Okay? And this person is very happy with you. With the Queen of Swords, kaya niyang i-voice out ang opinion niya na hindi mo siya ginajudge. And the Fool card, para ang gaan-gaan ng pamumuhay niya sa'yo. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya pag ikaw ang kasama, very happy, ayan, okay? Very light-hearted ang feeling niya. Okay, punta na tayo sa Capricorn, tama ba? It's a yes, Capricorn. Okay, kahit na, pero I feel like for some of you Capricorn, hindi niya pino-force ang sarili niya. Pero naniniwala siya na magkakaayos kayo, magkakabalikan. Okay, why the yes? Tignan natin. Wait lang. Okay, why? Bakit gusto niya makipagbalikan kay Capricorn? Yung person niya. Okay, Capricorn, you have the Ace of Swords, Temperance, and the Eight of Cups. The Queen of Swords. So, ngayon, sabi ko nga kanina, hindi nagmabadali ang person mo na makipagbalikan sa'yo or ayusin ang relationship. But, malaki ang paniniwala niya na gusto niya mag-usap muna kayo. Gusto niya munang mag-usap kayo ng maigi with the Ace of Swords.
gusto muna niyang mas settled lahat. Bakit ganyan, Capricorn? I feel like this person gusto niyang ah, hindi siya nagmamadali with the temperance and the strength card. Kagaya ng sinabi ko sa kanya, hindi niya i-force agad na maayos kayo. Gusto niya kumbaga, siguro, kunyari, I'm gonna give you an example. Siguro, for some of you Capricorn, gusto mo pag nagkaayos kayo ng person mo, gusto mo agad na magsama ulit kayo. Like, umuwi siya sa bahay kung saan kayo nagsama dati. Parang ayaw niya muna ng ganyan. Parang gusto niya, okay, sige, ayusin natin to, pero parang long distance muna, like long distance relationship. Like, ayaw niya munang magsama kayo sa isang bubong ulit, if possible. Pero, yeah, andun yung parang, okay, ayusin muna natin, pag-usapan muna natin, tignan muna natin, huwag tayong mamadali na ayusin. There's something about that. Because with the Eight of Cups, andun yung feelings ng person mo na merong kulang pa rin sa relationship ninyo. Naghahanap siya ng complete happiness, kumbaga. Kasi ang Eight of Cups, ano yun, may kulang na isang cups dyan, no? Kaya, hinahanap yung isang cup para makompleto yan. So, that means, meron pa siyang hinahanap na iba. Queen of Swords, posibleng hindi niya sinasabi to, tinatago niya sa'yo. Okay, ayan o, nagmamanifest yung person mo, Ace of Wands. Meron siyang mga ibang, posibleng meron siyang ibang pangarap para sa sarili niya, Capricorn. Yung iba sa inyo, hindi muna siya nagmamadali sa relationship. Like, meron siyang ibang pangarap para sa sarili niya. Personal goal, siguro, or like, siguro po, family, I don't know kung anong personal goals niya sa buhay niya. Pero sa ngayon, ang gusto niya, open kayo for communication, okay kayong dalawa, pero ayaw nga niyang magmadali. Like, magsama ulit, i-renew ang kasal, there's something about that na ayaw niya yung dating seriousness. Gusto niya, andun yung ayaw niyang sobrang higpit. Ganon, Capricorn. Okay? Alright. Punta na tayo sa Aquarius. It's a yes. Magkakabalikan kayo and posible na yung iba is yung person mo gustong makipagbalikan sa'yo. But for some of you Aquarius, ikaw ang hindi with the Seven of Wands. Because you are in this energy where for some of you, you're setting boundaries with the Seven of Wands. Tignan natin kung ano to. But for most of you, magkakabalikan kayo but it's gonna be challenging. Okay? Challenging yung relationship na to. Tignan natin why the Seven of Wands and why it's yes. Okay. Gusto makipagbalikan ng person mo. Why? Why gusto makipagbalikan ng person ni Aquarius? Bakit niya gustong makipagbalikan kay Aquarius? The Moon, the Four of Wands, Seven of Pentacles, and the Devil. Okay, mag-ingat sa Devil kasi ang Devil, mukhang gusto kang itali, Aquarius. Gusto kang i-control. Gusto kang yang i-control. Okay? Okay, with the Moon card and the Devil, mag-ingat, Aquarius, kasi posible na yung person mo is meron siyang hidden agenda kung bakit gusto niya makipagbalikan sa'yo. Okay, gusto kanyang itali with the Four of Wands. And for most of you, pag once natali ka na niya, Aquarius, like, gusto kanyang ma-corner, gusto kanyang, ano ba ang mga, paano ba matatali ang isang tao sa relationship? Through marriage, through pagbubuntis. It's either plano kanyang buntisan, if babae ka, plano niyang magpabuntis sa'yo, Aquarius, na lalaki, if lalaki ka. Ganon ang
parang may plano siyang itali ka. Yung hindi ka na makawala sa kanya. Yan ang plano niya with the Seven of Pentacles. Kasi yung Seven of Pentacles, this is planning, evaluation, and assess. Kumbaga, layout plans ang Seven of Pentacles. And for most of you, we all know naman ang Seven of Pentacles is money. And the reason why gusto kanya makuha is because feeling ng person mo, masagana ang buhay niya sa'yo. Feeling niya, ang magiging buhay niya sa'yo is, para kung baga, jackpot siya sa'yo, maswerte siya sa'yo, Aquarius, sagana ang buhay niya sa'yo. There's something about that. Kasi ang devil, alam naman natin ang devil, humahawak ng pera. Okay? And so, with the moon card, trust your gut feelings, Aquarius, kung ano ang nararamdaman mo if ever na ang person mo is tinatry hard niya. Kasi ang Seven of Wands, trying hard energy yan eh. Parang ipupush niya, kumbaga, na magkapalikan kayo. Look what's hidden, no? Tignan nung mabuti, baka may hindi ka nakikita sa kinikilos niya. Baka mamaya mabulagan ka sa mga ipapromise niya sa'yo, mga empty promises, and baka mamaya masasabi mo na yung reconciliation na yan is illusion mo lang. Baka sasabihin niya sa isip niya, illusion lang na maayos yung relationship mo. Pero may hidden agenda yung person mo why gusto makipagbalikan. Posible na yung iba sa inyo is revenge or may makuha lang siya sa'yo. Money na naman. Okay? Sino kaya yan? For some of you, it's with the devil. It's a Capricorn. For some of you, with the moon, it's a water sign. Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, punta na tayo sa Pisces. Pisces, it's a yes. Gusto niyang i-work out ang relationship mo with the Eight of Pentacles. Gusto niyang maayos ang relationship ninyo with the Eight of Pentacles. Okay? Let's see. Why gusto niya makipagbalikan? Pisces. Yung person mo, why? Okay, Pisces, you have the Ten of Wands, the Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Wands. Right now, magulo ang person mo, very conflicted. Kasi, may mga taong mga pakalamero sa paligid niya. Nahihirapan siya kung sino ang papakinggan. Pero plano talaga niya na I feel like this person is nahirapan siyang i-work out ang relationship na to. Pisces, why? Hirap na hirap siyang ipakita sa'yo na yung effort pa. Nahirapan siyang ipakita sa'yo. Why? I think it's because I feel like for some of you right now, malapit nang mairita ang person mo, Pisces. Madami sigurong involved dito, Pisces, tama ba? Madaming involved sa person mo or sa'yo. Andyan yung pag-worry ng person mo na paano ko to aayusin? Madami sila. There's something about that, Pisces. Why? Yeah, I feel like your person is gulong-gulo ang isipan. This could be a third-party relationship with the Three of Pentacles. Hindi niya alam kung sino ang bibitawan niya with the Ten of Wands. Gusto niya lahat kayo. Oh my God. Pisces, are you dealing with someone na madaming karelasyon? Mahilig makipagrelasyon mahilig mangilawat kanan. Or maybe you are dealing with a person na maraming anak. Pero puro panganay. Lalaki, okay, ito nakikets ko, Pisces. Lalaki yung person mo, yung iba sa inyo lalaki, yung mga babae dyan na Pisces,
yung person mo na lalaki, maraming mga babies, maraming nabuntisan, pero puro panganay. Pero ang gusto niya, lahat niya makasundo ko yung mga mother, uh, ina ng mga anak niya. Hirap siyang bitawan kung sino sa inyo ang bibitawan niya. Gusto niya yung lahat. Gusto niya, oh my God, parang gustong maging Muslim yung person mo. Possible na Muslim. Kasi ang Muslim, kaya nilang mag-asawa ng 5, di ba? 7 or 10 or kahit as long as kaya niyang ma-afford ang responsibility. So, for some of you Pisces, yun ang napipick up ko. Nahirapan yung person mo na i-work out ang relationship sa lahat. Kayo lahat. Hindi lang ikaw. Andyan no, madami kayo. 3 of Pentacles, 5 of Wands. Nahirapan siya kung sino sa inyong lahat ang bibitawan niya or nahirapan siyang i-balance kayo lahat. Ayan o, 9 of Swords, nag-worry siya. Gusto talaga niyang i-work out. 7 of Swords, sinungaling pa yung person mo. For some of you, hindi nyo alam yan, Pisces. Hindi rin alam ng mga iba na lahat kayo gusto niyang i-work out. Kasi lahat, alam mo, I'm really getting this energy na marami na siyang anak. Sa'yo, nagkaanak siya, sa iba nagkaanak, sa iba. Puro panganay. Puro panganay yung mga anak niya sa mga 5 babae. Or 3 babae or 4 sa up to 5 women. Marami kayo. Hindi lang ikaw, Pisces. Gusto niyang i-work out kayo lahat. Kumbaga, ayaw niyang mawala ang 5 sa buhay niya. Okay? Yan din niya sinasabi. So, kumbaga, ano tong person na to? Matuso, greedy, kumbaga. Okay, so wala siyang bibitawan sa inyong lahat. Okay, Pisces, marami kayong dinidil ng person na to. Hindi lang niya sinasabi. Kasi ayan, 10 of Swords. Hirap na hirap siyang i-work out lahat. Okay, basta, may plano siyang makipagbalikan. Pero yan ang hindi mo alam. Okay, na marami kayong gusto niyang i-work out. Okay, so, yan po ang mga reading ng ating mga collective. So, let me know in the comments if nag-resonate sa inyo yung mga readings, collective. And don't forget to like and subscribe. Oh, by the way, this Saturday, Saturday, libreng pahula sa YouTube Live. Abangan nyo lang. 7 or 8 a.m. ako mag-start. Okay? Huwag po kayong aalis kasi babalik po ako para i-flex yung mga items ko. But now, magpapasalamat na muna ako. Okay? Thank you so much for always tuning in, for watching. And don't forget to like and subscribe, lalo na sa mga bagong pasok dyan, new follower and subscriber. And thank you po. Congrats and good luck po. And don't go away. I'll be right back. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulungan ka nito yung crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil. Okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pangmalakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam ng mga third party, mga nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli mga madam and sir. Bumili na kayo.
pesos only. So mag-message lang po, again, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang, kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyo ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyo gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, Wanfu, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos, may libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Ayan mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay, lakas makasosyal to mga madam, for only 300 pesos each. Ayan, paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, okay, because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to.
Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay? Message na kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299, ngayon isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH.